guys! Welcome back sa aking channel. May bagong name yung channel ko. Hi guys! Welcome back sa aking channel. May bagong topic na naman akong i-discuss sa inyo. Of course, nandito na naman ako sa aking trono. So, ang topic natin ngayon ay pinamagatang ano bang klaseng kaligtasan na tinutukoy sa Bible na binigay ng Diyos sa atin. So, yan yung topic natin for today. So, I hope handa na kayong makinig sa aking discussion. Just keep on watching. Okay guys, welcome back. So, ano bang klaseng kaligtasan ang tinutukoy ng Diyos sa Bible? So, of course, hindi na natin patatagalin. So, ang klase ng kaligtasan na tinutukoy ng Diyos sa kanyang salita is yung kaligtasan ng ating kaluluwa na pinaka-importante talagang makamtan ng isang tao. Kasi, sabi nga sa Matthew 4 verse 4, ang sabi ng salita ng Diyos in Matthew 4 verse 4, sabi ng Diyos, "But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." So, ang ibig sabihin, hindi lang ang tao mabubuhay sa tinapay o sa mga pagkain dito sa mundo, yan yung ibig sabihin, kundi mabubuhay din tayo sa kanyang salita. So, ano bang ikabubuhay sa kanyang salita? Kakainin ba natin ang Bible? Kakainin ba natin ang Bible? So, hindi yan ang ibig sabihin, guys. Ang ibig sabihin na basahin natin ang kanyang salita kasi nasa kanyang salita, okay, mababasa yung paano ang ating kaluluwa maliligtas sa saan? Sa impyerno. So, dapat basahin talaga natin ang Bible kasi nandito rin, guys, ang babala na may impyerno, na may kamatayan sa impyerno, na hahantong tayo sa impyerno. Okay? Mababasa yan sa Revelation. Okay guys, basahin natin sa Revelation 20 verse 15, "And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." So, kung sino man yung pangalan na hindi na nasusulat sa book of life, okay? Ilabay, in Bisaya pa ilabay, okay, was cast into the lake of fire, okay, itatapon sa lawang apoy, okay. So, ano ba yung apoy? So, impyerno na yun, guys. So, kung gusto mong hindi ka matapon sa lake of fire, tanggapin mo yung ino-offer ng Diyos na kaligtasan, okay, yung tinutukoy ng Diyos na may kaligtasan. Tanggapin mo ang regalo na binigay ng Diyos. Ang regalo na binigay ng Diyos ay si Kristo Jesus. Na kung tanggapin mo si Kristo Jesus bilang iyong tagapagligtas, hindi ka na mapapahamak. Saan? Sa impyerno. Okay? Kung sino man yung hindi pa nakapanood sa past video ko, yung sabi ko doon na pwede kang maligtas ngayon, kahit buhay ka pa, pwede kang makasure na sa langit ka pupunta. Okay? So, ano ang way? Tanggapin mo si Jesus Christ. Tanggapin mo lang si Jesus Christ. Hindi tanggapin na yung tanggapin na parang tumanggap ka lang ng candy. Yung sabihin mo, "Oy, thank you," yung ganon. Hindi. Tanggapin mo ng taos-pusong pagtanggap na siya lamang ang yung tagapagligtas. Siya lamang ang tagapagligtas mo sa impyerno. Walang iba kundi si Jesus Christ. Mababasa yan sa John 3 verse 16, "For God so loved the world." Ang Panginoon, grabe yung pagmamahal niya sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong anak na si Jesus Christ. Sino makapagbibigay ng iisang anak? 'Di ba? If you have only son, only daughter, talagang precious sa iyo 'yan. Talagang hindi mo gustong madadapuan ng lamok, yung ganon. Pero yung Diyos, ibinigay niya yung bugtong anak niya na si Jesus Christ. So, grabe talaga ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa tao kasi ibinigay niya yung bugtong anak niya na si Jesus Christ. Sinong makapagbibigay ng ganyan? Okay? Yung Diyos lamang. Okay? Sabi doon sa John 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only
begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish. Okay? Hindi na mapapahama kung sino yung mananampalataya kay Kristo Jesus. That whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yun? Buhay na walang hanggan sa langit. Okay, so pag ang Diyos nag-promise, Numbers 23 verse 19, God is not a man that He should lie. Okay? Hindi siya, ito yung i-remind ko sa inyo guys, na ang Panginoon, hindi siya katulad ng tao na sinungaling. Okay? Talagang sinungaling talaga tayo guys. Kaya nga, mapupunta tayo sa kapahamakan sa impyerno. Kasi sabi ng Diyos sa Revelation 21 verse 8, issue-short ko lang guys sa pagbabasa. Basahin ko lang yung importante na mababasa natin na ang liar itatapon sa lawang apoy. So sabi dito, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Okay? So may pangalawang kamatayan talaga guys. So dapat maging maalam tayo sa salita ng Diyos. Dapat basahin natin yung salita ng Diyos. Okay? Kasi nandito pala yung mga babala na may second death. Noon, nung bata pa ako, hindi ko alam yung pangalawang kamatayan. Ang alam ko lang, ililibing yung katawan. Tapos ang alam ko lang na may impyerno at langit. At iniisip ko palagi na, paano kaya ako mapupunta sa langit? Okay? Paano kaya ako hindi mapupunta sa impyerno? Paano kaya ako mapupunta sa langit? So, ang ginagawa ko before guys, bata pa ako nung 10 years old yata ako. My friend ako na kababata ko talaga, sabi ko sa kanya, gusto mong pumunta tayo sa langit? Gusto mong makasure sa langit? Tayo magrosaryo ng 10 bisis. Yung ganun. Kasi may nakikita ako so, sa church na nagrosaryo sila, nagluluhod talaga sila ng pinakamahabang luhod. Grabe talaga. So, yan din yung ginagawa ng friend ko at ako nung time na yon. Yan yung ginagawa namin. Pero, natapos namin yung rosaryo, hindi pa rin namin sure na mapupunta talaga kami sa langit. Okay guys, in John 5 verse 39, dapat talagang alamin natin ang salita ng Diyos kasi ang sabi ng Diyos, search the scriptures. Okay? For in them ye think ye have eternal life and they are the which testify of me. Okay? Sabi yan ng Diyos. So, in Isaiah 34 verse 16, so, ang sabi ng Diyos, ito yung mando, yung Bisaya pa mando ng Diyos sa atua. Okay? Ito yung sabi ng Diyos, na seek ye out of the book of the Lord. Seek ye out. Magsaliksik kayo sa salita ng Diyos. Ano yung salita ng Diyos? Yun yung Bible. And read. Hindi lang tingnan, kundi basahin. Sabi ng Diyos, no one of this shall fail. Hindi ka mabibigo dito sa kanyang salita. None shall want her mate, for my mouth it hath commanded, and His Spirit it hath gathered in. So, basahin talaga natin ang salita ng Diyos. Okay? So, yun guys. So, hindi ang pagkain ang makapagliligtas sa ating kaluluwa. Hindi ang pagkain ang makapagliligtas sa ating kaluluwa, guys. Ang katawan, ang pagkain ang makapagliligtas sa katawan. Kaya nga, kumain tayo ng masustansyang pagkain para yung buhay natin hahaba. Okay? Mag-exercise para yung buhay natin hahaba. Okay? Yung mga mayayaman, pumunta talaga sila sa private hospital. Okay? Pribadong hospital na high-tech talaga yung mga materials na ginagamit para lang talaga sila gumaling agad, para talaga hahaba ang buhay natin. Pero ang realidad, sabi ng salita ng Diyos, basahin talaga natin para malalaman natin yung ano yung mga realidad na sinasabi ng Diyos. Ang realidad na may kamatayan, may second death. Okay, ang realidad na ang tao mamamatay talaga. Ang realidad na in Hebrews 9 verse 27, sabi ng Diyos, and as it is appointed unto man once to die,
But after this, the judgment. So pagkatapos daw mamamatay ang tao, may judgment siyang haharapin. May hatol siyang haharapin. Pag ikaw ay ligtas, directly pupunta ka sa langit. Naalala niyo ba si Lazaro, yung pulubi na at yung mayaman na yan yung past video ko, guys. I hope na panood nyo yun. Maganda yun nga na video. Okay? I-type nyo lang, guys, yung YouTube channel ko. Makikita nyo na lahat yung mga videos ko doon. Okay? So, naalala nyo yung past video ko na si Mayaman at si Lazaro na pagkatapos namatay si Pulubi na si Lazaro at si Mayaman, directly talaga si Pulubi na pupunta sa langit. Si Pulubi na ang pangalan ay Lazaro. At directly din napupunta sa impyerno si Mayaman. So, directly talaga, may hatol talaga agad na yung kaluluwa mo magsisiparit sa katawan mo. Ang katawan mo ililibing at yung kaluluwa mo saan na? Kung ikaw ay ligtas, sa langit ka talaga, sure na sure, kasi yan yung promise ng Diyos. John 10 verse 28, and I give unto them, kung sino yung tumanggap at nananampalataya kay Kristo Jesus. John 1 verse 12, but as many as receive, kung sino yung tumanggap kay Kristo Jesus ay magiging anak na ng Diyos. Okay? So, kung anak ka na ng Diyos, ang promise ng Diyos, John 10 verse 28, and I give unto them eternal life. Sabi ng Diyos, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. So, ang promise na yun, natatanggap ni Lazaro, yung pulubi, na directly talaga siya napupunta sa langit. Okay? At hindi siya napapahamak. Napupunta siya sa langit. Katulad din yung magnanakaw sa Bible, okay? Na sabi niya sa Diyos, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Sabi din ng Diyos, today you shall be with me in my paradise. Nag-promise ang Diyos na dadalhin kita sa aking paraiso kasi nananampalataya, nananalig siya kay Kristo Jesus. So, ganun ang mangyayari. Magkatotoo yung promise ng Diyos sa'yo kung tanggapin mo siya ng totoong pagtanggap, ng taus-pusong pagtanggap sa buhay mo, na siya lamang ang personal savior sa buhay mo, na siya lamang ang tagapagligtas sa buhay mo. Mananampalataya ka sa Kanya at mananalig ka na siya lang ang tagapagligtas sa'yo sa impyerno. So, maging example natin si Lazaro at yung magnanakaw sa Bible na nandoon na sila sa langit. Okay? Sa katunayan, sabi sa Bible na kasama ni Lazaro si Abraham. So, ang ibig sabihin, may tao sa langit. Si Abraham, sinasabi doon na si Abraham, kasama niya si Abraham. Okay guys, so hindi ang pagkain ang makapagliligtas sa ating kaluluwa. Ang makapagliligtas sa ating kaluluwa, si Jesus Christ lamang. Tanggapin mo siya as your personal savior. So ngayon guys, ang ibig sabihin na ang kaligtasan ay preparation for eternity. Dapat maging handa ka. Paghandaan mo ngayon ang iyong kaligtasan kasi hindi natin alam kailan tayo mamamatay. Hindi iti-text ng Diyos sa Messenger o sa Facebook or saan niya iti-text or i-email ng Diyos na, or next month, next year, papanaw ka na, yung ganon. Hindi. So, dapat i-assure mo sa sarili mo ang kaligtasan. Okay? Dapat i-assure mo sa sarili mo na ikaw ay ligtas. Okay? Like me, sa na-experience ko, nung tinanggap ko si Jesus Christ as my personal Savior, that was 2008, nafe-feel ko na sa langit talaga ako pupunta. Kasi pinaghahawakan ko yung promise ng Diyos nung tinanggap ko siya as my personal Savior in John 1 verse 12 na sabi ng Diyos sa akin, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So, magiging anak na daw ako ng Diyos. So, in John 10 verse 28, ang sabi ng Diyos sa akin, and I give unto them eternal life. Bibigyan kita ng buhay na walang hanggan.
and they shall never perish, neither shall a man pluck them out of my hand. So, hindi ka na mapapahamak. Saan? Sa impyerno. Sabi ng Diyos sa akin. Okay? So, kung ano ang promise ng Diyos sa akin, yan yung sinishare ko sa inyo na ang promise ng Diyos, pag tinanggap mo siya as your personal Savior, hindi ka na mapapahamak sa impyerno. Magiging anak ka na ng Diyos. At saan nakatira ang Diyos? Kasi magiging anak ka na niya. Sa langit nakatira ang Diyos, at ikaw, anak ka na niya. Saan ka ba pupunta? Anak ka na ng Diyos. Sa langit din. So, yan yung napifeel ko, na sa langit talaga ako pupunta. So, gusto ko, yan yung mapifeel nyo, guys, na pag tinanggap nyo si Jesus Christ as your personal Savior, mapifeel nyo na sa langit, ma-assure nyo sa sarili nyo, hindi lang mapifeel, kundi ma-assure nyo sa sarili nyo na sa langit talaga kayo pupunta, na kahit buhay ka pa ngayon, masusure mo na sa sarili mo na sa langit ka talaga pupunta pag pumanaw ka. Okay? Pag darating na sa iyo ang appointed time na yung sinasabi nila na kamatayan. Okay, i-assure mo talaga, i-prepare mo talaga ngayon sa sarili mo ang salvation. Importante talaga sa tao, guys, na always handa, always preparado. Katulad na lang, 'di ba, pag may trabaho tayo, gusto nating hindi tayo malilate. Of course, matutulog tayo ng maaga para maaga tayong gigising at hindi malilate sa trabaho. So, ganun din sa birthday, di ba? Malayo pa yung birthday mo, iniisip mo na, uy, ano ba gagawin ko sa birthday ko? Siguro bibili ako ng cake, bibili ako ng mga balloons, yung ganun. So, ganun din sa kaligtasan. Kaya nga, pinaka-importanting paghandaan natin ang ating kamatayan, kasi ang kamatayan, eternal yan. Habang buhay ka na doon sa impyerno. Kaya nga, ang pinaka-importanting pandesisyonan ng isang tao ay yung kaligtasan. Okay? Kasi ang kaligtasan, eternal. Dapat talagang importanteng panghandaan. Kasi hindi natin alam kailan tayo mamamatay. Unlike kung sa birthday na sinasabi ko, na alam mo kung kailan yung birthday mo. Pero ang kamatayan, hindi mo alam kailan ka mamamatay. So, dapat mong paghandaan na habang buhay ka pa, paghandaan mo na ang kamatayan. Paano? Sa pamagitan ng tanggapin mo si Jesus Christ, ng totoong pagtanggap sa buhay mo na siya lamang ang personal Savior sa buhay mo sa impyerno. Okay? Siya lamang ang makapagliligtas sa iyo sa impyerno. So, ang salvation, hindi pinagtatrabahuan na, uy, magpakabait ako, uy, gawin ko to, ganyan ang gawin ko, magrosaryo ako ng 10 beses o ano ba dyan, para ako ay maliligtas. Hindi yan ang way of salvation. Ang way of salvation is sa pamagitan lamang ng pagtanggap, sa pamagitan ng pananampalataya at panananalig mo kay Kristo Jesus. Acts 16 verse 31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kung naniniwala ka, of course, makapagtanggap ka. Okay? Si Jesus, tinutukoy siya sa Bible na siya yung regalo na binigay ng Diyos sa mundo. Pag tinanggap mo siya, masasayo ang kaligtasan. Pag hindi mo siya tinanggap, okay? Pag hindi mo siya tinanggap, hindi ka makaskip sa impyerno. Hindi mo matatanggap ang kaligtasan. Kung nagda-doubt ka pa or imbis ay nagduha-duha ka, hindi mo matatanggap yung kaligtasan. So, kung tinanggap mo ang kaligtasan, it means nananalig ka at naniniwala ka na si Kristo Jesus ang tagapagligtas mo sa impyerno. So, tanggapin mo na ngayon kasi today is the day of salvation. 2 Corinthians 6 verse 2, behold, now is the day of accepted time. Behold, now is the day of salvation. Okay? Ngayon talaga ang kaligtasan. Okay? So, ang kaligtasan, yung makapagsalita pa. Kasi sabi ng Diyos sa Romans 10 verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth
the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Maliligtas ka. Okay? So, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession. So, yung mouth confession is made unto salvation. So, ano bang ibig sabihin? Yung makapagsalita pa talaga, yung buhay pa talaga ang kaligtasan. Matatanggap mo, yung buhay ka pa talaga. Makakamtan mo yung kaligtasan. Kasi pagpatay ka na, hindi ka na makakonfess. Kasi sabi sa salita ng Diyos, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession. So, yung patay, makakonfess pa ba? Hindi na makapagsalita. Okay, wala na sa kanyang katawan ang kaluluwa. Nasiseparate na ang kaluluwa sa kanyang katawan. Yung katawan niya ililibing na. So, yan ang realidad, guys. So, basahin talaga natin ang salita ng Diyos. Kasi, nandito talaga nandito talaga sa kanyang salita ang tungkol sa kaligtasan. Nandito din sa kanyang salita ang mga warnings na may second death, na ang lahat ng sinungaling ay itatapon sa lawang apoy. Kung sino man yung pangalan na hindi nasusulat sa book of life, itatapon sa lawang apoy. So, before hindi ko alam yan. Pero nung naligtas ako, nung iniligtas ako ng Diyos, nalalaman ko na may ganyan sa Bible. So, basahin natin ang salita ng Diyos, guys. And I encourage to all of you na magbasa talaga sa salita ng Diyos. Okay, guys. Basahin natin in Hebrews 2 verse 3. Kung hindi mo tanggapin si Jesus Christ as your personal Savior, kung nagduha-duha ka na, uy, si Jesus Christ ba talaga ang makapagligtas sa akin sa impyerno? Hindi ba sa gawa ko? Okay? So, basahin natin sa Ephesians 2 verse 8 and 9. Sabi ng Diyos, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, kung sa gawa ikaw maliligtas, baka magmalaki ka sa langit. Pag nandun ka na sa langit, magmalaki ka, oy, naliligtas ako kasi marami akong ginagawa sa mundo. Marami akong mga ano-ano pa ba dyan. Ako ang pinakamabait sa mundo. Okay? Sabi ng Diyos, for by grace are you saved through faith. Okay? And that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, naliligtas tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. So, kung hindi mo tanggapin si Jesus Christ as your personal Savior, sabi ng Hebrews 2 verse 3, how shall we escape if we neglect so great salvation? Paano tayo makaskip sa impyerno kung inineglect natin ang tungkol sa kaligtasan? Which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard Him. So, yan yung pinipreach ng Diyos dito sa kanyang salita. So guys, ang sabi ng Diyos sa John 11 verse 25, sabi ng Diyos, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, ye shall he live. Okay? Talaga mamamatay tayo, pero mabubuhay tayo pwede tayong mabubuhay sa second death. Pwede tayong mapupunta sa langit. Okay? So, sabi din ng Diyos sa John 6, verse 50, this is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Okay? Kung maniniwala ka kay Kristo Jesus, siya yung buhay na tinapay na bumaba sa lupa, na kung kumain ka sa tinapay na yun, hindi ka na mamamatay. Okay? Yan ang sabi ng Diyos. And Jesus said unto them in John 6 verse 35, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. So ito yung pinipreach ng Diyos. Si Jesus mismo ang napipreach na siya ang buhay na tinapay. Kung lumapit kayo sa akin, hindi kayo magugutom. At kung maniniwala kayo sa akin, hindi na kayo mauuhaw. Okay? Ang ibig niya sabihin, hindi na kayo mauuhaw, hindi na kayo mapupunta sa impyerno, kasi sa impyerno mauuhaw ka sa grabing init ng apoy. Okay? Magugutom ka rin doon. Pero sa langit, yan din yung past video ko, na sa langit ang daming gold. Yung street nila made of gold.
Tapos may tree of life sila na namumunga ng iba't ibang prutas. So, ang saya-saya doon. Parang, kasi yung tirahan mo, mansion, dito sa mundo, ordinaryong bahay lang. Pero huwag kayong mag-alala na ordinaryong bahay lang yung tinitirahan nyo sa mundo. Kasi, pag nandun na kayo sa langit, mansion ang tinitirhan na natin. Okay? So, I hope may nalalaman kayo ngayon, guys. I hope na be-bless kayo ngayon. So, if you like this video, please click like, share, and comment below. And please, don't forget to subscribe my channel. May bagong name yung channel ko. Ang name niya is Irene's Journal Sharing. So, thank you so much guys for watching. God bless you all.